Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics na naman. Kung ano na lang maisipan ko. So, meron na naman ako nakitang post kasi sa Facebook dun sa singles meetup. Kasi dun sa singles meetup parang mga prostitute talaga yung mga babae dun eh. Pero meron iba rin talaga na seryoso naghahanap ng long-term partner. Pero yun nga, mostly talaga dun, ibig sabihin ng meetup is mga nagpo-pro talaga yun na babae. Mga babaeng bayaran. Tapos, meron mga ibang lalaki talaga dun, yung parang beta talaga mag-isip, blue pill. Yung sinishame nila yung mga babae. Na the more na marami yung body count, wala nang tatanggap sa kanila. Tapos sabay, dahil nagpo-pro siya, mababa na yung tingin. Totoo rin naman yun, yung comment ng mga beta o yung mga lalaki karamihan. Kasi, ang priority kasi nila is long-term relationship. So, kung nandun ka sa alpha side, alpha fuck side is, tingin mo dun sa mga nagpo-pro is parang normal lang din talaga. Kapareho ng normal na tao na promiscuous lang din. So, yung mga babae na nagpo-pro, alam ko, mostly dyan is promiscuous din talaga. Na nag-enjoy lang talaga sila ng sexual pleasure. At the same time, kumikita sila. So, or, yung isang side niyan is, salat sa buhay, kailangan ng pang tuition fee, or may makain, or may matirahan. Kasi yung iba, naghahanap ng matitirahan, ganyan. So, yung mga lalaki na mga nandun, sa dami ba naman ng lalaki na drought na naghahanap ng mga seryosong relasyon is wala naman na talagang pumapatol sa kanila kasi nga bawat gender na ngayon, lalo na sa Pilipinas, is nagiging makasarili na survival na lang talaga iniisip. Both side to ha, sa babae at lalaki ha. Yung babae, sa side nila, naintindihan ko yun na top G sa beta box at top G sa genetic yung pinipili nila. Pero, yun nga, ayaw nga talaga nila mag-commit sa minimum wage earner na sinasabi natin. Kasi, mostly ng mga yan is, dahil nga drought yan, uhaw, is titirahin lang din sila. Tsaka, iiwan din. Yan yung mga nag indirect approach, di ba? Yung mga nagbibigay na impression na seryoso sila. Pero, in the long run is, after nila makuha yung gusto nila is magbabago ng isip. Yan yung mga flip-flopper na tao. Mga walang paninindigan. Tapos, yun, yung sa... Kaya yung mga yan, yung average looking tsaka mga pangit is mazizero na talaga yan. Pero, dahil nga sa black pill, hindi na rin sila mazizero gaano kasi nga marami talagang babae na nagpo-pro. So hanggang doon na lang talaga nila makukuha yung sexual experience na gusto nila tsaka yung sexual na affection sa babae or validation is true pro na lang. Wala naman ding masama doon. Mas maigi na yon kaysa commitment. Kaysa naman mag-commit ka sa tira-tira, single mother, matanda na, pangit, matataba. At least doon sa mga pro is prime age women na may itsura pa. Yun nga lang, ang rule kasi dyan is wag mo talagang hahalikan yung babae. Tsaka magko-condom ka talaga. Kasi pag hinalikan mo yan, may hepatitis B yan. Yung katangahan mo, na panandali ang katangahan is lifetime na pagdurusa yung makukuha mo dyan. Magkakaroon ka ng liver cirrhosis. Dahil sa katangahan mo, hinalikan mo yung babae na prostitute. So, sa lalaking side naman din is magpo-pro na lang sila. Yung iba naman din na lalaki na minimum wage earner is magpo-focus na lang din sa survival. Ayaw na lang nila na makapagrelasyon din kasi nga sa hirap nga ng buhay socio-economic. Pero hindi mo maiiwasan dahil lalo na yung prime age na lalaki is 20 pa lang yan. Mamimiss nila yung younger days na talagang prime age talaga na dapat talaga magkaroon ng sexual experience. Dahil yung mga age bracket na yan, wala namang perang pang pro yan. Yung mga, lalo na yung mga minimum wage earner. Yan nga yung mga nang-i-scam dun sa mga babaeng nagpo-prostitute na estudyante tsaka
Ah, mga babae na prime age din na babae na naghahanap buhay nga na nagpo-prostitute. Mostly yung ganyan, invisible na sa babae yan, yung prime age na lalaki kasi walang pera yan, minimum wage earner yan. Walang pera yan. Imbis na ipang-pro nila yung 1,000 nila, is pang gagastos na lang nila sa pagkain. Kaya marami talaga mga lalaki na prime ages, mamimiss talaga nila yung opportunity na yun nga, mga ano. Pero wala namang masama doon, mas maigi mag-focus na lang din sila na pumera na lang talaga para pag nag-30 na sila, meron pa rin silang pambayad ng pro. Kasi nga, inuna nila yung grind. Pero yun nga, yung experience lang naman yung ano dun mami-miss out mo. Kasi hindi mo talaga dito sa realidad na to, hindi mo talaga makukuha lahat eh. Ako, swerte lang ako nung panahon ko, na balance ko lang talaga siya. Tsaka hindi pa ganun kalala yung online. Tsaka sa looks ko rin naman, heteronormy ako. Kaya hindi ko naman din na-miss yung ganun. Pero sa ngayon nga, yung sinasabi ko na point of view na to is talagang ganun na nga talaga yung mangyayari na ano. Marami talaga mga prime age na lalaki ang magiging virgin na hindi magkakaroon ng sexual experience. Mga hanggang 29, 28, ganyan. Kasi nga, walang pambayad yan ng pang pro. Kahit na pinapakalat ko tong black pill na pagpo-pro is, sa prime age talaga na lalaki, hindi talaga makakabayad yan. Magkano ba? 1,000, 1,500, di ba? Tangina, pang kakarni na lang nila yan, tsaka pang dumbbells. Pero yun nga, maigi pa rin talaga is mag-focus na lang din talaga sa survival para nga paramihin na lang yung pera talaga. Para pag marami ka ng pera, mabibili naman kasi talaga yung pepe. Both gender naman dito kasi nagsasuffer kasi nga interconnected tayo. Chain reaction yan, cause and effect, di ba? Ayaw pumatol ng babae ng wala silang mabe-benefit. Yung lalaki naman din hindi magko-commit. So, both gender lang. Wala makakalamang talaga. Yung sinasabi ng red pill na wag daw mag-anak, wag mag-ano, wag magpakasal, tapos makipagrelasyon. Hindi mo maiiwasan yan dahil ang default state talaga ng realidad na to, which is living organism nga, tayo, tao, is need talaga ng mag-survive at mag-replicate. So, yung procreation. Kaya nga may lust, di ba? Tsaka testosterone, di ba? Hormone ng demonyo, testosterone, di ba? Talagang, yan yung talagang magiging, hindi naman aggressive. Yan yung nagbibigay sa'yo ng sexual urge nga. Yung testosterone, yung hormone na yan. Para makareproduce ka, di ba? Tigasan ka. Tsaka yung magkaroon ka ng muscle, tumangkad ka, testosterone din yan. Pampatangkad din ang testosterone. So, yan yung mangyayari talaga na both gender talaga. Wala makakalamang dito talaga. Sinasabi lang nila, sinishame nila yung babaeng side. Kasi nga, mostly talaga ng manosphere is kinikater mga lalaki. Kasi nga, lalaki talaga nagko-compete para talaga sa procreation side nga, 'di ba? Lalaki talaga. Yung babae kasi passive yan eh. 'Di ba yung egg cell nga, 'di ba, nag-aantay lang. Sperm cell, milyon-milyon, tangina na paunahan lumangoy, 'di ba, para makapunta dun sa finish line. Dun, para ma-fertilize nga yung egg cell, 'di ba? So, hindi yan naiiba sa male and female dynamic. Is babae is passive talaga. Gaantay lang talaga sila. Kahit naman sabihin mo yung nag-a-approach sa akin, sino ba yung nag-a-approach na yung mga yun? Sub 5. Siyempre, inantay nila ako na future prospect dahil nga may status, may trabaho. Although hindi ako mayaman at hindi marami pera ko, pero yung trabaho ko is okay-okay naman yung kita. So, ganun pa rin, inantay pa rin nila yung finish line. Ibig sabihin, mahalaga talaga sa kanila is resulta na sila sabi. Kahit sabihin mo ibe-break nila yung rules dun sa alpha or sinasabi nilang top G sa beta is talagang rin talaga.
priority pa rin talaga ng babae, survival pa rin talaga ng living organism. Tsaka makapag-replicate, di ba? So, yung mga shaming ng mga red pill, di ba pansinin mo, ano ba yung mga manosphere na yan? Puro lalaki lang. May nakita ka bang manosphere sa babae? Sa babae kasi chismisan lang yan eh. Yung parang, ilan na yung boyfriend mo? Ilan yung ini-spin mo na plates? Although may game din yung babae, aminado ako dun. Kasi nga may roster din yung babae. Alam mo paano ko nalalaman yan? Sa mga naka-ons ko tsaka FWB. May roster talaga sila, yung categorization. Kaya nga nila paggo dito sa inyo yan eh, di ba? Meron silang kinakategorize na lalaki na panggala-gala, emotional tampon, for sex, tsaka long-term relationship. Yan yung sinasabi ko sa inyo na roster tsaka categorization. Now, sa lalaking side, nakakagawa lang nung spinning ng plates is yung mga pogi lang din talaga. Yung top 10% nga. Top 20. Sama mo na yung heteronormy kasi nasa Pilipinas kayo, di ba? Sama mo na yung heteronormy, makakaspin pa rin yan ng plates. Tsaka yung beta box provider na may pera. Pero, kasi yung beta box provider, nga makakaspin ka ng plates, pero tingin sa'yo talaga ganun. Tsaka hindi magbabato rin talaga yung babae talaga na as in multiple talaga na marami. Lalo na pag below average yung looks mo. Mala Mariano, Gica, or Wamos. Tagal-tagal na ni Wamos na hindi pa rin nakapag-spin ng plates. Ganon din si Ato, Lahat ng Facebook influencer, ni walang history makapag-cheat yung mga yan, di ba? Tsaka hindi nakakaspin ng plates. Kasi nga, walang opportunity, wala talaga. Kasi pag lalaki ka talaga, wala ka naman dapat gawin talaga eh. Dapat ikaw talaga yung pinupursu ng pinipili. Tawag doon select. Ikaw talaga pipiliin ng babae. Kasi nga, sila picker eh. Sure, kung pogi ka, pwede ka mag-approach. Or kung average looking ka, beta box provider, pwede ka mag-approach. Pero, nasa babae pa rin ang final decision kung pipiliin ka or hindi, di ba? Parang, kaya mas maganda maging makasarili ka na lang talaga. Unahin mo talaga yung long-term pagtanda. Long-term security yung pagtanda mo kasi hindi mo nga alam kung kailan ka mamamatay, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo yan paulit-ulit, di mo naman alam kung hanggang kailan ka dito mabubuhay, 'di ba? Kung ganun lang kadali magpatiwakal, di bakit hindi, 'di ba? Hindi naman tayo ganun wired. Tsaka yung ego natin is nandun pa rin talaga dahil sa pain. Nakakaramdam tayo ng pain, hunger, tsaka mga kung ano-ano pa. So, yun na lang. Yung mga shaming, parang naaawa rin yung babae na yun eh. Doon sa Facebook na nakita ko, na nag-post. Grabe naman daw makapagsalita yung mga lalaki daw na sinishame siya. Na hindi na siya makakaroon ng long term. Nag-comment rin ako, sinabi ko doon, wala namang masama. Sabi ko sa kanya, kung ako sa'yo, wag ka na lang makipagrelasyon, hindi na uso yan. Kasi kung long term din naman talaga is wala na magseseryoso sa kanya kasi nga nagpo-pro siya eh. Lalo na pag inamin niya. Pwede siguro kung magsinungaling siya, 'di ba? Kasi nga hindi mo naman malalaman kung nagpo-pro yung babae kasi nga hindi naman na virgin yun, 'di ba? So yung body count ng babae is hindi mo malalaman talaga yan. Either virgin lang or hindi. Yun lang talaga eh. Kahit pa 1,000 yan, pwede niya i-declare pangalawa ka or pangatlo. Pwede niya sabihin na ganun. Kasi nga, hindi mo na malalaman yan. Once na-de-virginize na yung babae, hindi mo na malalaman yan. Tsaka, hindi na rin mahalaga yun eh. Kung ang main reason mo is talagang ons FWB lang, tsaka sexual pleasure lang, which is yung alpha fox nga na side is, hindi mahalaga sa yung body count ng babae. Actually, hindi ko tinatanong talaga yan eh. Pangilan mo ako. Sila lang talaga nag-i-spill. Sila nga rin nag-i-spill ng roster na sinasabi. Wala akong tinatanong talaga. As in, hindi talaga ako nagtatanong ng sexual history nila. Lahat yan. Kahit tanungin mo pa lahat ng mga naging ex ko, tsaka mga naging naka-on-score FWB.
is hindi ko talaga tinatanong yan. Kasi wala akong pakialam dyan dahil hindi naman ako mag-aanak eh. Hindi rin ako magpapamilya, hindi rin ako magpapakasal. Wala kang, bakit? Nonsense, di ba? Kahit nga yung apelyido, hindi ko tinatanong eh. Pero syempre, yung mga yan, kakilala ko naman na. So, pero yun nga, hindi nga ako interested sa ano. Ang interest ko talaga is purely sexual pleasure. Kasi nga, ons nga lang eh. Ganon din yung side ng babae, di ba? Binibigay lang naman nila na mabilis yan eh sa sa one night stand. Kasi nga, sexual pleasure lang din talaga. Na pag long term yung usapan, eh dyan napapasok yung body count tsaka ano. Which is yun nga, yung mga nagpo-pro, medyo mahihirapan talaga yan. Yung mga long term. Pera na lang kung yung ka-long term talaga nila is ayaw mag-anak tsaka magpakasal. Kuwari ako, gusto ko ng long term, ayaw ko mag-anak tsaka pakasal. Wala akong pakialam sa body count. Kasi hindi ako mag-aanak tsaka magpapakasal. Wala akong pakialam dyan. Kahit mag-cheat ka sa akin, cheat mo ako, okay lang. Kasi hindi naman kita anakan tsaka hindi ako papakasal eh. Mag-cheat ka, di wala akong pakialam. Basta pag nagkaanak ka, di lalaglag na kita. Yun lang naman ang rule eh. Huwag ka mag-anak tsaka huwag ka magpakasal. Doon talaga yung malakas na ano mo talaga. Alas mo talaga yun eh. Huwag ka mag-aanak tsaka huwag magpapakasal. Para hindi na mahalaga sa iyo yung mga insecurities mo na body count na yan. Na kung magpapamilya ka, long-term security at mag-aanak ka, syempre mahalaga yung body count kasi ikukumpara ko rin yan sa sarili ko dahil promiscuous nga ako na lalaki is hanggat may option ako talaga is talagang papatusin ko. Ganon din yung mga promiscuous na babae. So yung sinishame nila na hindi raw nakaka-pairband yung babae. Ganon din yung lalaki. Pero yung mga lalaki na yun is yung mga top G lang talaga dun sa genetic. Yung nakaka-spin talaga ng plates. Sila lang talaga yung mga nakakapag-cheat tsaka hindi talaga loyal. Pwede naman din ako maging loyal. Pero upfront kasi ako eh. Sinasabi ko. Basta pag may pumatol sa akin, papatulan ko, makikipag-ons ako. Pero mag-i-stay ako sa'yo ng long term, ganon. Parang open tawag dun eh. Parang ganon, open relationship. Which is both party talaga nag-agree. Para nung ka-ons ko, nakatrabaho ko, di ba? Dineclare ko na meron akong girlfriend. Yung girlfriend ko rin, dineclare ko na may ka-ons ako. So, both sila talaga pumapayag. So, yun lang talaga yun. Mas maganda talaga magsinungaling kasi yung kasinungalingan, female trait yan eh. Pwede ka magsinungaling kung survival mo ah. Hindi ko sinasabi na totally talaga na hindi ka magwa-white lie. Kung sa survival mo, kunwari magigipit ka, mawalan ka ng trabaho or kung ano, is maganda talaga magsisinungaling ka. Yung morality ko kasi bendable yan. Depende yan sa sitwasyon talaga eh. Kung ano yung matimbang, di ba? Yung matimbang. Hindi yung papanindigan mo dahil man of honor ka. Tangina ka bullshitan yan. Eh, survival tayo, di ba? Siyempre, unahin mo pa rin talaga yung pasarili mong kapakanan. Pero yun nga, yung sinasabi kong pagiging upfront is dun sa side ng para makuha mo yung gusto mo, which is yung sex nga, di ba? Dahil lahat naman talaga ng lalaki, yun lang naman talaga habol eh. Mas maganda upfront ka na. Kasi nga, pagka nag-i-indirect ka, mangyayari kasi niyan is dahil sinungaling ka, mas sinungaling yung babae pag lalaroan ka. Kakausap-kausapin ka niya, ubusin oras mo, tapos lalabas-labas kayo. Tapos, hindi ka niya bibigyan ng sex. Or pwede ka niya bigyan, isa. Parang bait yun eh, bait. Patikim, bibigyan ka niya. Or gagawin niya is papatikman ka niya ng sunod-sunod. Tapos sabay hanggang ma-attach ka. May mga ibang babae gumagawang ganun. So, kaya hindi ako proponent ng indirect talaga. Maganda talaga indirect talaga na Minsan nga, pag sa relasyon, lay mo na talaga yung plano mo na future eh. Which is, may posibilidad magbago, pero
ilay mo na talaga yung future mo na plano. Kunwari, ito ayoko talaga mag-asawa at mag-anak ka. So, mapapaisip yung babae kung ano. Parang mangyayari, take it or leave it. Actually, Western culture ganyan eh. Yan lang talaga hinahangaan ko dito sa mga babae dito. Kaya gusto ko yung babae dito eh. Pati yung mga Filipina na Western culturized na talaga is ganun na talaga sila. Na, kuwari pupunta sila dito sa kwarto ko. After namin ng action, naaalis na sila. Kasi nga, alam na nila yung category nila eh, na ano, hindi yung dyan sa Pilipinas ka, tangina, i-drain ka pa, di ba? Ubusin oras mo, kung ano na pang kabullshitan, di ba? Hindi maganda yung ganyan. Mas maganda talaga, i-direkta talaga, tsaka upfront talaga. Ba't ka pa magsisinungaling, di ba? Eh, pareho lang naman kayo ng habol. Eh, kung pareho kayo nag-a-agree na sexual pleasure lang habol yung dalawa sa isa't isa is, bakit di mo pa kayang sabihin? Ba't di mo kaya sabihin? Di ba? Ba't di mo kaya sabihin? Yun lang naman yung tanong ko eh. Bakit mga lalaki hindi mo kaya sabihin? Dahil sa shaming tactics. Sa brainwashing yan, alam ko eh. Dahil ano eh. Or, dahil sa looks mo talaga yan. Dahil alam mo talaga, pag sinabi mo talaga ng upfront yan, is, i-reject ka. Pero sa akin, mas maigi na ma-reject ka kaysa yung naubos oras mo, nag-i-invest ka ng pera, di ba? Yun lang naman yung insecurity. Kasi kung secure ka talaga sa sarili mo, magiging upfront ka talaga eh. Sabihin mo talaga yung pakay mo talaga. Hindi ka na maglalabas ng pera, hindi ka na mag-invest ng non-sexual attention sa babae. Which is nga yung sinasabi ko, di ba? Pagdating dyan sa ganyan na usapan, minimal effort, minimal investment ka lang dapat. Kasi hindi naman kasiguraduhan. Lalo na yung maglalabas ka ng pera tapos hindi ka pa nabibigyan ng SEX. 'Di ba? Parang lugi ka nun, 'di ba? At least ako dati, kahit na pinapakain ko yung mga naging ex ko, at least na-sex ko na sila, 'di ba? Kahit na pakainin ko sila, okay lang eh. Para na ring prostitute yung bayad. Parang bayad na rin yun, 'di ba? Parang pagpupro na rin yun eh. So, yun nga napansin ko yung mga shaming. Ang daming mga beta male talaga nag-shame talaga. Kasi, sa totoo kaya naman talaga sila nag-shame kasi gusto lang talaga nila makalibre. Na wala talaga silang pambayad. Mostly na itong mga lalaki na to is nasa 20s to. Kasi nga, pag nasa 20s ka, nag-i-start ka pa lang yan magtrabaho, di ba? Wala ka talagang pera pang pro. So, pag wala kang perang pang pro, ang gagawin mo na lang, mang-shame ka. Kung ako sa'yo, ikaka-shame-shame mo na ganyan. Mag-grind ka na lang, tsaka mag-shut up ka na lang, di ba? Hindi sa kinakampihan ko yung babae. Nakikita ko yung side nila. Tsaka nakikita ko rin yung side nung lalaki na wala talaga silang pera, talaga pambayad. Kaya talaga nang shame. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, pumera na lang talaga kayo. Kasi nabibili ang pepe 1K. 1K. 1K ang pepe. Sinasabi ko sa inyo. So, itong mga nagsishame sa comment na to is walang pera yan. Tsaka ano, gusto lang yan na mga drought yan, mga virgin, or wala talagang ka-XP experience. Actually, di ba sinabi ko na sa inyo yan na ano, mas maganda pa talaga treatment sa akin ng ano eh, ng babae talaga kaysa lalaki. Kasi mga lalaki, hindi naman ako binibigyan ng pagkain yan. Sa babaeng side, kahit mga ka-flatmates ko na babae, binibigyan ako ng pagkain. Dati pa yan eh, simula pagtungtong ko dito sa Western country. May mga babae talaga na ka-flat ko nagbibigay talaga ng pagkain talaga. Tapos mga katrabaho ko rin. Tapos pag nalilate na rin ako sa pagbibigay ng gamot sa trabaho, sinasalo ng mga katrabaho kong babae, di ba? Mabait talaga sila sa akin. Kaysa yung mga lalaki, sa lalaki kasi, competition kasi lagi nasa utak eh. Kaya medyo onti lang talaga yung lalaki na kaibigan ko eh, na ano. Tsaka wala talaga akong yung permanenteng kaibigan. Siguro sa hobbies lang. Tsaka basketball, pareho kayo ng interest, ganun. Okay lang yung ganun.
Pero yung close talaga, wala talaga. Kasi may halo inggitan yan eh. Tsaka competition. So, both gender talaga to. In the near future, magiging single. Di ba sa Morgan Stanley nga, di ba sinabi? 25 years old to 45 years old na babae magiging single. Kasama na yung single mother doon. Now, hindi nila binanggit yung statistics ng dating app. 80% dim undesirable, unattractive. At least sa babaeng side, 50%, 45% single. Dun sa dating app, tang ina. Yung malupit dun, 80% eh. Kasi alam mo bakit 80%? Kasi yung mga babae na nakapag-settle na maaga, na-pouch na maaga, tapos yung iba, nag-single mother na. So, nagkaroon na sila ng epiphany phase na maaga pa lang, di ba? Tapos, syempre, halos lahat talaga ng babae. Pipiliin talaga yung top G lang sa beta box tsaka top G sa genetic eh. Malamang tong 80% na to, draw talaga to, hindi man desirable and attractive. Yun yung hindi binabanggit ng Manosphere eh, na sa mga red pill, di ba? Na 80% dim undesirable and attractive. Kung 50% sa babae, mas malala sa lalaki side. Back up yan ng reproduction history ah. Di ba nga sa reproduction history, i-google nyo to hindi ako nagsisinungaling. 89% ng babae nakareproduce all throughout history to compared sa 48% ng lalaki. 48 lang percent ng lalaki nakareproduce. Yun yung sinasabi ko na statistics na half, 'di ba? Kalahati. Babae, halos 90% nakareproduce, sa lalaki 45. Half lang talaga. Kasi nga, pinipili lang talaga nila yung top G lang talaga sa beta box provider tsaka top G sa genetic. Yun talaga, in short, yung yung malakas lang talaga. Sabi na nag-comment, di ba? Pag weak ka, hindi ka mapipili. Lalo na yung mga reklamador, yung basher ng mga lalaki. Binabash nila yung mga nagpo-pro. Hindi mo naman din masisisi yung nagpo-pro kasi nga gipit sila, di ba? Sasabihin nila may marangal naman na trabaho. Oo nga, may marangal. Kaso, sa marangal na trabaho, nagsusunog ka kasi ng oras eh. Mahalaga sa babae yung prime age eh, di ba? Nagsusunog sila ng oras eh. So, kailangan din nilang pumera na mabilisan din talaga. So, nakikita ko rin yung side nila, kaya nila pinapasok yung ganyan, yung pagpopro. Lalo na yung mga estudyante, di ba? Kasi nga, nagsusunog din sila ng oras. Yung mga nagsishame na yon, wala lang yun talagang pera. Tsaka gusto makalibre. Tsaka yung makipagrelasyon. Gusto nila makipagrelasyon para libre nga sila ng SCX. Break rin in the long run, ganyan. Hindi naman talaga nila gusto yung babae. So, in the near future, marami na single na lalaki at babae. Obsolete na talaga yung relasyon. Wala na yan, di na uso yan. Dito pa nga lang sa West, na-experience ko na yan eh. Yung mga nakaka-FWB ko, di ba? May rotation na yung babae. Hindi na talaga, ayaw na nila ng relasyon. Hindi na sila makikipagrelasyon talaga. Na tinanong ko rin yun eh. Gusto mo pa na magkapamilya at anak? Sabi ko, hindi ko alam eh. Parang ayaw ko nga eh. Mostly sila tinanong ko ayaw nila magpamilya at anak. Kasi nga sa socio-economic talaga, pamahal ng pamahal bilihin. So, paano? Ganun pa rin. Unahin nyo pa rin yung grind nyo, tsaka pumera. Although ngayon 20, mahihirapan ka kahit pro. Wala kang pambayad eh. Mahihirapan ka talaga. Tiisin mo na lang yan at mag-grind ka na lang talaga. Unahin mo yung may makain. Hindi ka naman din titigasan kung wala kang protina, di ba? Walang pamboost ng testosterone mo. Siyempre, mas unahin mo yung pagkain kaysa libog. Tayo na, libog-libog mo, hindi ka naman titigasan dahil gugutom ka. So, paano yun lang siguro, peace.